Did you hear me, Ara? I said, I like you. Sige lang, ulit-ulitin mo pa, Albert. Ipamukha mo pa sa akin gusto mo ko. Ano naman if you like me? Ako nga, I love you. Naisa loob ni Ara. Gustuhin man niyang sabihin na yun kay Albert ay hindi niya kaya. Katulad ng dati ay napipis siya. Isa pa, hindi niya alam kung paano haharapin ang magiging reaction nito kung sakaling sabihin niya ang totoong nararamdaman dito. Baka bigla itong mapaatras o kaya ay bigla na lamang itong mawala kagaya ng mga magulang niya. Kung mangyayari iyon ay hindi na niya alam kung paano babangon. Napakislot siya nang lumapit sa tabi niya si Albert. Masuyong hinaplos nito ang pisngi niya. Para siyang napaso nang dumaiti ang palad nito sa kanyang kaliwang pisngi. Ara, I don't know how it all started. Alam ko ikaw ang tipo ng babae na hindi ko magugustuhan o makakasundo ko. I have so many reasons. First, dahil sumama ka sa taong hindi mo naman kakilala. Teka lang, hindi naman. He put his finger over her lips. Naturete siya. Pakiramdam niya ay parang nakuryente siya. Patapusin mo muna ako, honey. At pwede rin bang huwag ka muna magsasalita hanggat hindi pa ako tapos? Para siyang isang batang tumango-tango. Inalis nito ang daliri sa mga labi niya, saka bumuntong hininga. Hindi ko gusto ang mga babaeng madaling magtiwala sa tao. Oh, let me rephrase that. I hate those women na sumasama sa mga lalaking hindi naman nila kilala talaga. Tulad ng ginawa mo. Kaya natanim sa isip ko na katulad ka ng ibang babae na mahilig mang-hangout. May makikilala na lalaki. Tapos bukas makalawa ay malalamang buntis na. He let out an exasperated high. Ganon ang tingin ni Albert sa kanya. Magsasalita sana siya upang depensahan ang sarili nang makita niya ang tingin ni Albert sa kanya. Tila pinapaalala ang usapan nila. Itinikom niya ang kanyang bibig. At hindi ko rin gusto ang mga babaeng mapanghusga at masyadong bubbly up to the point na sige na lang na sige sa pagsasalita na hindi naman alam ang totoong sitwasyon. Kaya talagang napanting ang tenga ko noong hinusgahan mo ako bilang boyfriend kay Andrea. Alam niyang mali iyon kaya lang ay kasalanan din ito kung bakit siya nakapagsalita ng ganoon. She pouted. For heaven's sake, stop doing that, Ara. Kung ayaw mong halikan kita rito. Napamaang siya at saka napatingin sa paligid. Maraming tao. Umayos siya ng upo saka tumahimik. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. And you're careless. Tuwing nagkukrus sa mga landas natin ay lagi kang nasa bingit ng kapahamakan. Para tuloy ako si Superman. Natigilan siya. Lagi kang nasa bingit ng kapahamakan. Tumimo iyon sa isip niya. So ang ibig sabihin nito ay malas siya. Nagbalik sa alaala niya ang nangyari sa mga magulang niya. Siya ba nagdala ng kamalasan kaya namatay ang mga ito? Umantak ang sugat sa puso niya dahil doon. Naramdaman niya ang pag-iinit ng sulok ng mga mata niya. Maya-maya pa ay bumagsak na ang mga luha niya. Siguro kakabit ko ang kamalasan. Iyon siguro ang dahilan kung bakit bigla na lang nawala ang mga mahal ko. Tiningnan niya ito. Bakit mo sinasabing gusto mo ako kung pulos negative naman ang nakikita mo sa akin? Lumamlam ang mga mata ni Albert. Pinalis nito ang mga luhang naglandas sa mga pisngi niya. No, hindi ganun ang gusto kong palabasin, Ara. Gusto ko lang malaman at maintindihan mo kung bakit noong una ay hindi maganda ang pakikitungo ko sa'yo. I just want to be honest with you at gusto kong malaman mo na ang lahat ng iniisip ko sa'yo noon ay mali. I'm very sorry dahil ako pala itong nanghusga sa'yo. I have seen the other side of you. That behind your tiger look, you could also be this sweet, naughty loving girl. Tila may kamay ng humplos sa puso niya. Isinubsob niya mukha sa dibdib nito. Kung alam lang nito ang lahat, ang takot niya at ang itinatago niya sa likod ng maskara niya. He caressed her back. And I'm so grateful that I met you. You saved me from Andrea. Kung wala ka, alam ko na ibibigay at magpapatangay uli ako sa kanya. Tiningala niya ito. You still love her? Right? It was no actually a question but more of a statement. Hindi naman siya manhit para hindi maramdamang mahal pa rin nito ang dating nobya. 5 araw pa lamang buhat nang mag-break ang mga ito, 5 araw na rin niya itong kilala.
Nakakatuwa nga kung iisipin dahil sa loob ng 5 araw na iyon ay walang kahirap-hirap na nagawa nitong bihagi ng puso niya. Samantalang si Martin ay ilang taon siyang sinuyo pero hindi niya ganong kadaling isinuko ang puso rito. Ipinagpapasalamat niya iyon dahil napagtanto niyang mababaw lang ang pag-ibig ni Martin para sa kanya. I did say I like you, Ara. Pukaw ni Albert sa iniisip niya. And so? Ano and so? Yes, you like me, but it doesn't mean that you've moved on. I know you haven't. Tiningnan niya ito ng diretso. Pwede bang sabihin mong hindi mo na siya mahal? Pwede bang ako na lang ang mahalin mo? Sabihin mo na lang nakakalimutan at isang tabi mo ang takot ko, Albert. Just say you love me. Naisa loob niya. Hinawakan ni Albert ang kamay niya. Totoong masakit pa rin sa akin ang mga nangyari. It happened so fast. Bigla na lang nawala ang aming 6 na taon na relasyon. Ni sa hinagap ay hindi ko iniisip na mangyayari ang lahat ng yon. Hindi ko akalain na magagawa ako ipagpalit ni Andrea para sa ambisyon niya. Masakit tanggapin na hindi ako kailanman naging bahagi ng pangarap niya. Samantalang ako'y lagi ko siyang sinasama sa mga tagumpay ko. Ginagap niya ang kamay nito na nakahawak sa kamay niya. Naramdaman niya ang bawat pait sa mga salitang binitawan nito. At maski siya ay nasasaktan, marahil ay dahil mahal niya talaga ito. Kung alam lang niya ang paraan kung paano mapapawi iyon. Ara, sambit nito. Can you help me in the process? Pwede bang ikaw makasama ko sa pag-move on ko? Ha? I like you, Ara. And it's a good start, right? Gusto pa kita makilala ng lubusan. Will you allow me? Pwede bang maging bahagi ako ng buhay mo? Mula sa kamay niya ay dumako ang mga kamay nito sa kanyang pisngi. He cupped her face. Dahil ikaw, Ara, gusto kitang maging bahagi ng buhay ko. We could at least try. Hindi naman masama kung tototohanan natin ang petensyon na ito. Napaawang mga labi niya. Do you like me too, Ara? Tanong nito. I love you, Albert. Sa halip na isang tinig iyon ay tumango na lamang siya. Wala siyang maapuhap na sasabihin. Parang ang bilis sa mga pangyayari. He just gave her a quick kiss. So, okay na ba kung sasama ako sa'yo? Teka lang, Albert. Hindi ko alam na isasagot sa'yo dahil wala sa akin ang desisyon. Baka kasi hindi pumayag. Hindi naman ako manggugulo, Ara. Magstay ako sa malapit sa hotel. Ang gusto ko lamang ay malapit ako sa'yo para in case na kailangan mo ko, nandun agad ako. Hindi naman siguro masama kung sasama ko. I can feature that in my article. At baka kailangan yun ng iba pang suggestions. I can give you some. Mukhang desperado talaga itong sumama. Gusto mo ba talagang sumama? Ara, hindi pa ba halata? Tell me, may mai-interrupt ba ako kung sakali? Ano nga bang namamagitan sa inyo ni Martin na yon? Hindi niya maintindihan ang lalaking to. Kanina lang napaka-sweet, pagkatapos ay nag-iinarte na. Pambihira. Wala, sagot na lamang niya. Really? Eh di huwag ka maniwala. Akmang tatayo na siya pero hinila siya nito paupo. Pinisil nito ang tungki ng kanyang ilong. I'm sorry, I was just trying to reach out to you. Gusto nga kita makilala pa, hindi ba? Pero kung ayaw mong sabihin, it's okay. Naiintindihan ko. Kaya ko naman maghintay. Tila ba siguradong sigurado ito na may something sa kanila ni Martin. Mayroon nga, pero matagal na yon. Hindi naman big deal kung ano mang koneksyon ang mayroon sila noon ni Martin dati. Napahaba na pala ang pag-uusap natin. Dapat magpahinga ka na. So, anong oras tayo bukas? 6 in the morning, sabi niya. At bigla niyang naalala nagboluntaryo pala si Martin na susunduin siya. Oh my goodness. What? May problema? Susunduin ka sa akin ni Martin. Call him. Sabihin mo ako na maghahatid sa'yo. Napabuntong hininga siya. Okay. Ipapaalam niya kay Mr. Samonte tungkol kay Albert para hindi naman ito magulat. Ang alam niya ay saglit na pupunta roon si Mr. Samonte. So, shall we go? Magkaagapay na tinungo nila ang parking area ng restaurant. Sana'y lagi na lang silang ganoon. Iyon na sana simula ng magandang pagtitinginan nila.
Hindi pa sana huli para maniwala siya sa happy ever after dahil gusto niyang maranasan iyon sa piling ni Albert Benitez. Pupungas-pungas na iniabot ni Ara ang nag-ring na cellphone na nasa bedside table. Hindi na niya tinignan kung sino man ang umaabala sa pagtulog niya. Basta na lang niya sinagot iyon. Pero agad din siya nagsisi nang maitapat niya sa yangtay ngayon. Pakiramdam niya ay nabasag ang eardrums niya. My goodness, Lorraine, agang-aga! Singhal niya. Aba, dapat magpasalamat ka pa sa akin dahil nagkaroon ka ng instant alarm clock. At saka may utang kang kwento sa akin. Hindi ba ngayon ang punta mo ng Pangasinan? Pangasinan? Oh my gosh, how could she forget that? Napatingin siya sa wall clock sa kanyang kwarto. 5:00 na. Napabaligwa siya ng bangon. Ay, Diyos me, huwag mo sabihing nakalimutan mo. Kitams, kung hindi pa kita tinawagan ay naghihili ka pa riyan. Okay, thank you na. Mamaya na tayo mag-usap. Wait lang, pupunta ako dyan. Napatda siya. Bakit? Goodness, huwag mo sabihing pati ikaw isasama rin sa akin. Tama na ang isang isipin, Lorraine. Anong pinagsasabi mo dyan? Haler, ang daming trabaho sa accounting, no? Ayokong masabon at wala akong may tutulong sa'yo. Anyway, highway, may isasama ka? Uy, sino naman? Si Mr. Gorgeous ba? Napangiwi siya. Kakaiba rin nitong kaibigan niya. Tanong nito, sagot na rin ito. Bumuntong hininga siya. Hiya, matibit na sagot niya. At bakit ka nga pupunta rito, babae? Really? Kasama mong boyfriend mo? Wow naman, ang sweet naman. Uy, baka imbes na business ay ang grandeng bakasyon na mangyari. Ang haba ng hair mo, friend. Dala-dalawang kasama mong boylet. So, inggit ka? Kung gusto mo, ikaw na lang sumama sa kanila. Wow, kunwari ka pa gusto mo naman. Pansin ko nga na lagkit ng tingin niyo sa ni Mr. Martin. Grabe, umarangkada ka, Ara. Paano yan? Sino sa dalawang kursunada mo? Magtigil ka nga. Kung ano-anong pinagsasabi mo riyan at saka huwag mong nilalayo ang usapan. Bakit pupunta ka rito? Umalis na ako rin sa apartment ay inuupahan ko. Nakakainis yung kapitbahay. Hindi ako pinapatulog. Grabe ba naman magpatugtog? Parang laging may okasyon. Nakakainis. Nasabi nito. Kaya makikiusap sana ako na dyan muna ako habang wala pa akong nahahanap na apartment. Nako, alam mo naman bukas tong apartment ko para sa'yo. At saka ikaw lang naman itong tumatanggin dumito na lang. Mas makakatipid ka kung dito ka na lang. Pangungumbinsin niya. Nag-iisa lang naman ako rito. Mas maganda kung may makakasama naman ako, hindi ba? Kakahiya naman kasi. Ano pa't naging magkaibigan tayo, Lorraine? Walang hiya-hiya. Thanks, friend, ha? Ay nako, kung visible lang sana ang ganyang ugali mo sa iba nating kasamahan, for sure mahihiya na silang tawagin ka Miss Tigress. Ang layo mo naman kasi doon. Para sa akin, you're an angel. Nang uto ka pa. O siya, kailangan ko na mag-ayos. O sige, see you. Pagkababa ng phone ay agad na niyang naligo. Nang matapat siya sa dutya ay tuluyan ng nagising ang diwa niya. Napapikit siya. I have seen the other side of you. That behind your tiger look, you could also be this sweet, naughty loving girl. Napangiti siya nang maalala mga nangyari ng nagdaang gabi. Totoo palang masarap magbahal at kaya niyang baguhin ang isang tao. Nagawang tanawin ni Albert ang takot na nasa dibdib niya. Nakahanda na siya sa panibagong hamong haharapin niya. Matagal nang may malalim na sugat sa puso niya. Matagal na siya nasaktan, kaya ano pa bang klaseng sakit ang maaari niyang maramdaman kung sakaling ikompromiso niya iyon ng kanyang puso. Kung may hihigit pa sa mga sakit na naranasan niya, siguro naman ay mas makakayanan niya ngayon dahil may karaan na siya. Ayaw na niyang pagkaitan ng sarili. Ngayon lang siya naging ganoon, kaya lulubusin na niya. Nagbabanlaw pa lang siya nang marinig niya ang pagtunog ng doorbell. Siguro ay si Lorena iyon. Mabilis niyang inabot ang roba at nilabas ang kaibigan. Hindi na siya nag-abalang ayusin ang sarili dahil babalik pa rin naman siya sa banyo. Binuksan niya ang gate. Hindi na niya na ituloy ang sasabihin nang makita niya si Albert sa harap niya. Oh my goodness, bakit pa hindi niya naisip na maaaring si Albert ang nagdo-doorbell? Ang sarap iuntog ng ulo sa pader.
Napaawang ang labi nito. Hindi nakaligtas sa paningin niya ng pasadahan nito ng tingin ang kabuuan niya. Napayakap siya sa sarili. May kailangan ka ba? Gusto na niyang iumpog ang ulo niya sa pader sa sinabi niya. What kind of question was that? Oh, silly me. Maaga pa ah. Gusto mong tumuloy muna? Oh my goodness. Parang mali na naman ang sinabi niya. Siya at si Albert sa apartment niya sa ganung ayos niya. Hindi niya maintindihan kung bakit tila sinasalaban ng apoy ang buong katawan niya nang may kung anong pumasok sa isip niya. Ay nako, ang dumi naman na yata ng isip niya. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Ara, don't seduce me. Napalunok siya. Magulo at basa pa ang buhok niya. Mukha na siya nang aakit. May gulay. Hindi kita sinuseduce, no? Akala ko kasi. Sige na, magbihis ka na muna. Babalik na lang ako. Sabi nito at nawala na ito sa harap niya. Ganun na lang yun? Ano ba gusto mo? May mangyari sa inyo? Kantsaw ng isang bahagi ng isip niya. No way. Ara, huwag ka nang tumayo riyan. Kung ayaw mong pagpiyastahan o kaya naman ayaw mong magpapasok sa loob. Mabuti pang pumasok ka na ngayon. Sabi ni Albert. Pinamulahan siya ng mukha. Nandun pa pala ito. Pumasok agad siya sa apartment niya. Napasandal siya sa gate. Napakalakas ang pagkabog ng dibdib niya. Ang buong akala niya ay wala siyang epekto rito dahil bigla itong nawala ng parang bula sa pagkahangiti niya. Nababaliw na talaga siya. Pinalipas muna niya ang ilang segundo bago muling nagawang makapasok sa loob at ipinagpatuloy ang naudlot niyang pagliligo. At dito na po nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.